at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio.
Isama rin po natin sa ating panalangin para sa kaarawan ni Carlos Villasan. Ikalabing-walong linggo sa karaniwang panahon. Linggo ni San Juan Maria Vianney. Kapahamakan ang sasabitin na nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang makasama ang Panginoon sa ating sama-samang paglalakbay ang tunay na kayamanan. Sa liturhiya, itinakda ng kapulungan ng mga obispo sa Pilipinas ang araw na ito bilang linggo ni San Juan Maria Vianney. Ipagdasal natin ang ating mga pari, lalo na ang mga kura paroko, na tulad ni San Juan Maria Vianney, manatiling naginingas ang kanilang ilawan. May second collection para sa patuloy na paghubog ng mga pari at may pamamahaging sobrang akap para sa mga retired at may sakip na pari sa ating diocese na isusumite sa opisina ng parokya. Turo ng simbahan, ang pinakamalalang kahirapan ay ang hindi natin makilala ang Diyos. Ang makasama naman siya sa ating paglalakbay sa buhay ang tumutulong sa atin na makita ang tunay na yaman na ating kailangan. Ang material na yaman ay kadalasan ay sisipayuin lang tayo. Ang kahirapan ay nagmumula sa ating hindi pagkilala na kailangan natin ng Diyos at ang ating paniniwala na maaari tayong mabuhay na walang Diyos. Magsitayo na po ang lahat at awitin natin ang pambungad na awit. Tao nga'y tubusin upang siya'y makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, ilang biyayang pangako niya, sumilay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapalan ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo ang lahat. At sumaiyo din. Mga kapatid, sa ating misa ngayon na ating kinugunita, San Juan Maria Vianney, ang patron ng mga paring dayosesano, ating papanalangin ang ating simbahan. Naway patnubayan niya ang lahat ng mga nagtataguyod sa pananampalataya. At upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito, ating aminin at pag-isihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na ba ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa. Sa aking pagkukulang, kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na kayo panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patuwain tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinunulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan. Ngayon laging kinaabagan at pinagbibigyan upang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilin mong kinalulugdan. Pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ayon sa mga ngaral, ang mga bagay sa buhay na ito ay maituturing na walang kapuluhan, dahil ang lahat naman ng ito ay iiwan din natin. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga ngaral. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay, sinabi ng mga ngaral. Lahat ng ginawa ng tao'y pinamuhunan niya ng karunungan, kaalaman at kakayahan. Ngunit pagdating ng araw ay maiiwan lamang sa susunod sa kaniya. Ito may walang kabuluhan. Anuman ang gawin ng tao ay nagdudulot ng kabiguan at sakit ng kalooban. Anumang gawin ng tao'y nagdudulot sa kaniya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Poon aming kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay parabang isang araw, sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon aming kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak, kung gumabi nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Poon aming kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Yamang itong buhay nami, maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon aming kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay nami may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Poon aming kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na bilang mga namatay na sa buhay na ito at nabubuhay na kay Kristo, dapat nating pagsumakitan ang mga bagay na nasa langit at hindi ang pita ng laman. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos.
kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo. At pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat na mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalon niya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa at ang mga pag-iimbot sa isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nagbabago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala ng pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at di tuli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat, at siya'y sumasalahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus sa pamamagitan ng talinghaga ng sakim na lalaking mayaman na kahangalan ang mag-impok ng kayamanan para sa sarili lamang. Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adikha. Alleluia, 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 Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi kay Jesus na isa sa mga tao, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino naglagay sa akin bilang hukom at tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay sinaysay ni Jesus ang talinhagang ito. Ang bukiri ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig. At magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay babawian ka ng buhay. Kanino ba mapupunta ang mga bagay na inihanda mo?
ganyan ang sasapitin na magtitipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit duka naman sa paningin ng Diyos ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ngayon ay nasa 18 linggo ng karaniwang panahon. At kung ating pong binasang mabuti at pinakinggan ang mga pagbasa na ating narinig, ito po ay isang babala at paalala sa atin, lalong higit para sa mga taong nag-iipon ng kayamanan ng mga bagay sa mundong ito, pero hindi tumitingala sa langit at hindi nagsusulit sa kapangyarihan ng Diyos sa mga biyaya na ating tinatanggap. So, unang pagbasa, pinapaalala po sa atin ng aklat ng mga ngaral na ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Ang lahat ng bagay ay hindi natin madadala sa wakas ng ating buhay. Ano mga material na bagay ay hindi natin dadalhin sa ating hukay. Kahit gaano kalaki ang iyong kayamanan, kahit gaano kaganda ang iyong magiging libing o dili kaya ay mga memorial na paglalagyan sa iyo, hindi ito magiging maganda kapag ikaw ay wala namang madadalang kabutihan sa iyong pagpanaw sa mundong ito. Ang tangi lamang nating madadala sa harapan ng Diyos ay ang ating mga kabutihang nagawa. Ngunit lahat ng mga bagay na ating naipon, maiiwan dito sa lupa. At tulad nga ng sinabi ng ating Panginoon, sa kanyang babala sa mga tao, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Kung atin pong titingnan yung standard ng mundo sa panahon natin ngayon, sasabihin na kapag ikaw ay merong magandang tahanan o dili kayo malaking kita sa iyong hanap buhay, mabibilang ka sa mga mayayaman. Pero kamakailan lamang po merong social weather survey na lumitaw. Sinasabi po na 49% ng mga Pilipino ay nananatiling mahirap, nananatiling below poverty line ang ating mga buhay. Kung kaya tulad ng babala ng ating Pangulo noong siya ay nagbigay ng SONA, sabi niya sa mga tao at sa mga korap na kanyang pinatutungkulan ng mga tauhan ng gobyerno, maya naman kayo. Sabi ni Bongbong, maya naman kayo. At kung titignan po natin, may mga tao na hindi marunong mahiya kahit na sila ay patuloy na nagiging korap, ay nanatiling pumapalakpak sa harap ng maraming mga tao sapagkat hindi sila nahihiya dahil makapal ang kanilang muka. At kapag makapal ang kanilang muka, wala tayong kahihiyan sapagkat hindi natin nakikita at nararamdaman ang ating ginagawa, lalo higit kung ito ay nananatili sa panlabas na bagay at nananatili para sa mga material na pagpapahalaga sa ating buhay. Kaya tulad po ng ating Panginoon,
Sinabi niya yung talinaga ng isang mayaman na kumita ng marami at malaking bagay dahil sobra-sobra ang kanyang ani. Kung kaya salip na ito ay pamahagi niya sa kanyang mga kapitbahay o sa mga mahihirap, ang ginawa niya ay inimbak. Nagpatayo ng malaking kamalig at sinabi niya sa kanyang sarili, hindi na ako kukulangin pa habang buhay. Kung kaya't ang gagawin ko na lang ay kakain, iinom at magsasaya sapagkat sagana na yung aking buhay. Yung kanyang pong kasaganaan ay pansarili. Yung kanyang kasaganaan ay para sa kanyang sariling tiyan lamang. At hindi niya alintana na maraming tao sa paligid niya ang pwede niyang bigyan ng tulong para ito ay mabuhay at mapawi yung kanilang mga gutom. Sinasabi ng ating Panginoon, hangal, sa gabing ito ay babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inipon mo? Mga kapatid, kung titingnan po natin yung State of the Nation ni Bongbong ng Pangulo, ang sinabi niya ay, maya naman kayo, lalong git patungkol doon sa mga korap. Pero ang sinasabi naman ng ating Panginoon, hangal kayo kapag kayo ay nag-ipon ng mga bagay na material para sa mundo lamang at para sa sarili. Hangal tayo kapag hindi tayo natuto na ang buhay ng tao ay hindi sinusukat sa pamamagitan ng yaman. Ang buhay ng tao ay susukatin sa pamamagitan ng mga kabutihan na ating naipadama, pagmamahal na ating naibigay, at mga kabutihan na madadala natin sa harap ng Diyos sa ating pagpanaw sa mundong ito. Sapagat ang tanging kabutihan ang magiging merito natin upang tayo makapasok sa kaharian ng langit at maging mga tunay na alagad ng ating Panginoon. Kaya po, sana ito ay maipaalala natin sa ating mga kabataan at sa lahat ng mga magulang. Ang buhay ng tao hindi nasusukat sa laki ng kayamanan, kundi sa laki ng ating kabutihan na ating maipapadama sa isa't isa. Lalong higit ang kabutihan ng Diyos na ating madadala sa ating ugnayan sa isa't isa. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak na Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang parito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. puno ng pananalig at pag-asa sa walang mali na pagkalinga ng Diyos. Ilahad natin ang ating pangangailangan. Ating isamo, Ama, ipagkaloob mo sa amin ang tunay na kayamanan. Ama, ipagkaloob sa amin ang tunay na kayamanan. Upang ang mga namumuno sa simbahan at ang mga misyonero ay magturo sa mga taong hangaring mag-impok ng tunay na kayamanan sa paggawa ng kabutihan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipagkaloob sa amin ang tunay na kayamanan. Upang unahin lagi ng mga nasa pamahalaan ang ikabubuti ng mamamayan, hindi ang kanilang kapakinabangan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipagkaloob sa amin ang tunay na kayamanan.
upang ang ating kaparian na papasok sa banal na pagsasanay sa darating na linggo ay sumunod sa yapak ni San Juan Maria Vianney sa payak na pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipagkaloob sa amin ang tunay na kayamanan. Upang tayo ay maghatid ng pag-asa sa mga kapos sa buhay at magbahagi ng yaman sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipagkaloob sa amin ang tunay na kayamanan. Upang ang mga yumao ay biyayaan ng awa, ng liwanag, ng kapayapaan at ng kapahingahang walang hanggan mula sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipagkaloob sa amin ang tunay na kayamanan. Ama na ipagmahal, ikaw ang tunay naming kayamanan. Ngayon mo kaming mapanagutan sa mga biyayang ikaw ang pinagmumulan. Sa pamamagitan ng Jesucristo ang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Manalangin kayo mga kapatid, o papagahin natin ay kalugdanan Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, para mo lang awa, gawin mong banal ang mga alay namin, yusa ng kalugdan. At kami gawin mong haing sa laging nakalaan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling no lahat ng miiral ay likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalingan ng mahal na Birhen na naging kanya ng totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niya sundin ang loob mo at kamti na sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niya iyon at sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at maayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa na mga anghel ang isawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gaya ng banal na mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya yun at iniyabot sa kanya maalagaan. At sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, itong aking katawan. Nayahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ng hapunan. Ginawa kanya ang kalis, muli kanya ang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanya maalagad. At sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Itong kalis na aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling api may simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Santo Papa, at dahil sa aming obispo at ng tanang kaparian. Alalaanin mo din mga kapatid namin na himlay na pag-asa sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyo ang kaliwanagan. Kawan mo at pangindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal, San Juan Maria Vianney, San Pascual Bailon, Santa Clara, at ang mahal na Birheng Maria ng Salambaw, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin naman ang galing na utos sa turo na Jesus, na Panginoon natin at Diyos, sama-sama nating awitin ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
sundin ang loob mo. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag na ang tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panahon sa Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aking pananampalataya at huwag ang aking pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi namang sumayin inyo At sumaiyo rin. at ipambatiin ang isa't isa ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, na itong ating Panginoon, ang kordero ng Diyos na galing sa mga kasalanan sa libutan, mapalad tayong lahat na tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mayroon po tayong second collection para sa patuloy na paghubog ng mga pari. Sa Diyos mo ilaga, pag nagtiwalay, tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan. Ng Diyos, manatag ka, matiyagang maghintay sa Kanya. Ang iyong kainggitan, ang gumiginhawa, sa iyong paraan, umunlad man sila. Sa Diyos ang mabuti, pangarap mo, makakangkang. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ayon tuwangan at sa ginagawa namin araw-araw, upang kami hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay, ay kayo mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod ang lahat. Panalangin para sa mga pari. O Jesus, ipinapanalangin ko sa iyo ang matapat at maalab mong pari, ang mga nilo at nanlalamig mong pari, ang iyong mga paring nagpapagal dito at sa ibang bansa, lalo na yaong mga nasa kaduluduluhang bahagi ng daigdig. Ang mga pari mong naharap sa matinding tukso at pagsubok, ang mga nangungulila at nag-iisa mong pari, ang mga batang pari at mga may sakit na pari, at ang mga paring na mayapa na nasa purgatorio. Higit sa lahat, ipinapanalangin ko sa iyo ang mga paring mahal sa akin, ang paring nagbinyag sa akin, ang mga paring nagpapakumpisal sa akin, ang mga paring nangunguna sa misa namin, at nagbibigay sa akin ng iyong katawan at dugo sa banal na komunyon, ang mga paring nagturo at gumabay sa akin, at ang lahat ng paring pinagkakautangan ko ng loob. O Jesus, alalahanin at ilapit mo silang lahat sa iyong mahal na puso at lagi mo nawa silang pagpalain ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng Maria, ina ng mga pari, ipanalangin mo kami. San Juan Maria Vianney, panalangin mo kami. Magsiupo muna po ang lahat. Mula po sa buong sambayanan ng parokya ni San Pascual Bailon at pambansang dambana ng Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion de Salambao, binabati po namin kayo, Father Pros, ng Happy Priest Day
maraming salamat po sa inyong pagkapastol sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Thank you. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain ka ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating misa, maya tayo sa buhay natin ang ating pananampalataya. Salamat sa Diyos.